Welcome guys sa ating Action Effects Situational Webinar. So market analysis tayo for this week. So review muna natin yung previous analysis kung ano yung mga fundamental bias natin, trade ideas, and mga trades natin ang gamit yung AFX system. So simply for my trading system tayo gamit. So may mga buy and sell confirmation tayo para malaman natin ano yung pinakamagandang best entry and exit position. So non-repaint siya meron tayong gamit na real-time market data. So ito yung currency pips, malaman agad natin yung strength and weakness ng mga currency, no? So in different time frame, no? So market edge natin ito, yung mga trading system natin. So dapat sundin natin yung mga confirmation bias natin and combine with fundamentals and market structure, no? Or price action. So from last week, tingnan natin. So ito yung mga live trades natin from last week, no? So ito yung mga naka-record na trades natin from May 6 to May 10. So makita natin dito yung mga confirmation natin kung bakit tayo nag-trade. May market structure. So may kung anong session tayo nag-trade, no? And may mga confirmation tayo kung sa trading system natin, sa AFX system. So sa currency pips or sa OS or OB level. And ano yung key levels, no? Ni-reject ba? So based sa candlestick formation and ano reaction sa key levels, no? And ano yung mga fundamentals, no? So, ang impact ng mga fundamentals sa market, no? So, dapat alam natin yan. Tingnan natin yung previous trades natin sa last week, no? Makita natin dito. So, sa gold, 5-minute time frame na scalping lang tayo. So, mabilisan na trade. Makita natin dito, may muscle confirmation, no? Na-repeat into. Ibig sabihin, hindi siya lagging indicator, no? Kapag lumabas yan, dyan lang siya lalabas. So, nakapag-sell tayo dito. So, nag-sell tayo sa after mag-bullish move, no? So, nag-secure profit agad tayo dito, 30 pips. May makita natin dito yung currency pips natin, yung real-time market data. So, makita natin yung confirmation, no? So, itong trade na to is during siya nung May 6, no? Sell trade siya. Makita natin yung mga data ng trade natin, no? So, confirmation is OB. So, rejection sa key level during London session. So, risky and counter trend trade to, no? So, pwede natin panoorin yung live trades natin. Naka-record yan sa YouTube channel natin. Pwede mo panoorin yan. Nung May 6 siya. So, ito. So, next naman. Ito naman, gold buy trade, no? Nakapag-buy tayo. So, above siya sa 2,300 key level, no? Kaya nakapag-buy tayo. So, based siya sa USD bearish sentiment, no? Dahil sa last week negative NFP data and unemployment, no? Kaya nagkaroon ng USD weakness last week. So, continuation trade siya, no? Makita natin mga trades natin dito. So, ito naman sa DAX index, no? So, index siya. So, index sa Germany Stock Exchange. May buy confirmation na pag-buy tayo dito and nag-continue yung bullish move. So, dito naman silver na pag-sell tayo. Yung tingnan natin dito. Ito yung trade natin sa silver nung May 7. So, during Asian session siya and rejection sa key level, yung confirmation natin is currency pips at yung OB level. Makita natin yung trades natin. So, yung confirmation sa 15 minutes time frame, may sell confirmation tayo. Yung AFX sell confirmation, lalabas yung sell signal or sell confirmation. Makita natin yung bearish move na pag-sell tayo dito. Break below 4 time frame, key level, no? Nakita natin, nag-bearish move na siya and nag-secure profit tayo dyan. Makita natin yung rejection sa key level and US sa currency pips, yung data is USD bullish sentiment, no? So
So makita natin dito sa currency pips natin, so real-time market data siya. So makita natin positive lahat yung USD currency in all time frame, no? Kaya nagkaroon tayo ng USD bullish sentiment, no? So isa sa mga confirmation natin kung bakit tayo nag-trade. So yan. Ito naman sa group chat ito, tinuturuan kong students is nag-trade sila during RBA, the Reserve Bank of Australia, interest rate decision unchanged as expected, no? So, yung trade na to is based sa economic data report or fundamentals, no? Dapat alam natin yung impact ng fundamentals sa market. So, yung RBA is hawkish prior decision with AUD bullish sentiment, no? So, pero yung during sa interest rate decision, wala siyang masyadong new information sa statement. Kaya nagkaroon ng less hawkish sa AUD, kaya nagkaroon ng AUD bearish move, no? Or bearish sentiment. Sa private group natin yan, no? Share tayo ng mga fundamental bias natin, mga trade ideas. So ito yung silver sell trade natin, no? Sa lower time frame. Makita natin sa trading view, kapag sell tayo dito. Makita natin rejection sa key level. Kapag sell tayo dito after ng bearish move. And nag-secure profit tayo ng 100 pips. So, pwede mo yung panoorin sa live trades natin. So, itong silver live trading natin noong May 7. So, yan. So, balik tayo sa gold analysis natin. So, anong nangyari last week? So, kung tinitingnan natin 4 hour, ito yung previous analysis natin sa gold. Price holding above 2,300 key level for better buy position, no? So, kung bias natin dito, if above siya sa 2,300 level, yung bias natin is bullish, no? So, makita natin yung bullish move na to after negative jobs data. So, nagkaroon ng bullish sentiment sa gold market, no? Dahil sa weakness sa USD. So, makita natin yung trades natin dyan last week. So, ito. So, makita natin dito, expect natin na magkakaroon ng ranging, no, market with lack of fundamental driver. Makita natin throughout the week is nagre-range lang yung gold sa price na to. Makita natin yung price movement sa 30 minutes time frame. So after yung gold break above the range with the weaker US jobs data, no, nagkaroon ng weakness sa USD dahil sa economic data report sa US. So nakapag-buy tayo dito sa pullback with market manipulation, no. Nag-bearish move muna siya. Nakapag-buy tayo sa pullback, no, dito sa price level na to. And nag-continue bullish move. Makita natin yung price action, no, sa market. So dapat alam natin yung fundamentals, impact ng fundamentals, and combined with price action and market structure. So, makita natin dito, buy trade natin, share natin to sa group natin. Kapag buy tayo dyan, may buy confirmation tayo dyan. And continue up na siya. Nag-secure partial tayo and secure full tayo. Kung tingnan natin dito, ito yung trade natin gamit yung FX system, yung sa MT4, no? By confirmation sa lower time frame, ito. By confirmation yan. By position, kita natin dito, karoon ng bullish move, secure partial 60, and ito yung TP natin, no? Sa inyo analysis natin sa gold, no? Sample trade natin gamit yung FX system. Makita natin dito yung mga confirmation natin. Rejecting 1,312 key level, no? And higher time frame bullish market structure. And sa receipts naman, bearish sentiment dahil sa weaker US jobs data. So, dapat impact ng economic data report. So, ayan. Yung trades natin sa gold. Yung trade na yan is ito yun. So, hindi natin siya na-record sa live. So, pero may trade pa tayo dito ng May 10. So, pakita ko sa yung trades natin ng May 10. So, during ito sa last week, no?
last week ng trading week. Makikita natin dito, example ng trade natin, no? May buy confirmation. So ito, and dito tayo lang pag-trade nung after ng pullback, no? Makita natin yung sa lower time frame, no? Rejecting key level. Kaya nag-secured profit tayo dito sa 50 pips, no? So dahil scalping lang tayo or mabilis na trade, so nag-secure profit tayo between 30 to 50 pips, so or 100 pips, no? So depende sa volume sa market. Makita natin dito yung rejecting key level, no? And sa currency pips naman, makita natin sa currency pips is negative sa H4 time frame, negative 20. So nag-start na magkaroon ng USD bearish sentiment dahil sa weaker US jobs data. So importante yung currency pips natin para malaman agad natin yung impact ng mga data report, no, fundamentals, and ano yung current market sentiment, no. Kaya managad natin yung sentiment ng market sa currency, makita natin na nagkaroon ng bearish sentiment sa USD, no, sa H4 time frame. So ayan, makita natin yan. Ayun yung last week trades natin, no. So tingnan natin dito. Makita nag-bullish move, no? Makita natin dito, no? Sa gold. And TXY naman, ito yung previous analysis natin. So holding above 105 key level, no? Kaya bullish tayo sa USD dito. Makita natin nagkaroon ng bullish move. Then after ng weaker US jobs data, kaya nagkaroon ng bearish move sa USD. So as long as holding above this key level, no, bullish pa rin tayo sa USD. And sa pound USD naman, tingnan natin. So ito, makita analysis natin sa pound USD. So na-anticipate natin yung bearish move dito. So rejecting key level, no, and break below key level na to. And sa USD CAD naman, yung analysis natin, no. So dito, ni-reject yung key level, nagkaroon ng bullish move. Then negative US jobs data, kaya nagkaroon ng bearish move, no. Right now, nare-reject pa rin yung key level, no, nasa key level pa rin tayo. So mamaya update natin yan. So punta tayo sa weekly. So makita natin, yung previous analysis, makita natin dito sa gold. So based on previous week, na-anticipate natin na mag-bullish move if yung price is nag-hold sa 2,300 key level. So nakita natin na na-anticipate natin at least retest dito sa high na to or break above, no. Kung titignan natin yung current market structure sa gold weekly time frame, makita natin na ni-reject na. So holding above 1,300 key level, break above key level, no, nandito na siya. So yun yung nagkaroon ng bullish move sa weekly time frame. So ano yung for this week analysis natin? Na possible na i-retest to ang key level na to sa 2330 key level, no. If continue yung bearish move sa gold, no, or continue bullish move rejecting this key level and retest yung ulit yung high. So depende yan sa market, no. So combine natin yan sa upcoming economic data report and fundamentals for this week, no. Dapat mag-adapt tayo sa fundamentals, no, and changing market sentiment. So tingnan natin sa economic data report. So June Tuesday may sa German CPI tayo and US PPI and Fed Chair Paul speaks, no.
Tuesday, bukas. So, bantayan natin yan, yung impact ng mga fundamentals and data report. So, Wednesday naman, ito yung babantayan natin, yung inflation data sa US. So, ito. So, babantayan natin yan. So, yung impact nito, if higher than forecast no and previous, sample 3.7, 3.7% or higher. So, magkakaroon ito ng bullish move sa USD, no? Or bullish sentiment sa USD. So, mas mataas na yung inflation. So, yung rate cut is less likely na siya or no rate cut this year, no? Nagkaroon tayo ng hot CPI report. Bullish tayo sa USD. USD bulls, no? So likely na yung Fed will be no. Ayan. So, possible mangyari yan na wala tayong rate cut for this year dahil sa inflation data is higher, no? So, kailangan na tingnan natin yung impact ng CPI data. So, kailangan natin bandayan yan. And retail sales, ito. And during Thursday naman, may first quarter GDP report naman tayo sa Japan. And USD jobless claims and manufacturing index. And sa Friday naman, meron tayong Eurozone CPI report. So, yung mga detail report na babantayan natin. So, makita natin dito, sinamarize natin dito yung mga key economic data report and fundamentals next week, no? So, ayan. So, kaya pantayan natin yan. So, take note from last week, previous week, yung currency pips weekly sentiment natin last week, no? So, last week, nagkaroon tayo ng bullish sentiment sa Euro, NCD, and USD. And bearish sentiment sa Japanese yen. So, tingnan natin yung yen. So, USD, Japanese yen, currency pair tayo. Makita natin nagkaroon ng currency intervention dito. Kaya nakita natin yung bearish move, no? Na yung mga nag-pullback na yung yen after ma-price in yung currency intervention. So, ang tanong, magkakaroon ba ulit ng currency intervention for the third time, no? So, depende yan sa Japanese yen kung nag-move pa ito higher. And possible mag-currency intervention ulit sa mga price na yan. So, ano analysis natin sa USD for this week, no? So, expect natin na magkakaroon ng pullback. So, nagkaroon ng pullback this Monday, no? So, pullback dito, possible i-retest tong key level na to. 2330. So, yan. So, wala tayong masyadong analysis sa gold. So, dahil nakatibende siya sa CPI data report. So, if yung data, yung inflation data is higher than sa forecast and previous, no, magkaroon na ito ng bullish sentiment sa USD, possible na mag-pull back and i-retest tong 2330 key level. If hindi naman, possible na mag-hold above dito sa key level na to or continue bullish move. So, update natin.
So as long above dito sa key level na to, bullish pa rin tayo sa gold. So expect natin yung pullback, possible na i-retest yung mga key level na to. Possible retest to. Ayan, yung 2330. Okay. Nakadepende yan sa market sentiment, no? And sa impact ng CPI data report kung ano yung direction ng gold or may geopolitical tension or anong pa yung mga fundamental catalyst natin for gold, no? Pwede mag-hold yung gold dito. If mag-pullback siya and nag-hold dito sa key level na to, at itin natin. Pullback siya. So yun yung bias natin, no? So continue pullback sa key level, and if mag-hold yung 2330 key level, bullish tayo sa gold, no? Or possible deeper pullback to hanggang dito sa 1,300 key level, no? If yung inflation data is higher than forecast, no? So expect natin na mag-break below dito sa key level na to. Break below dyan. May dark. O break below dyan. Continue yung bearish move, no? Tayo yung analysis natin sa gold. So ulitin natin, no? If yung data report is sa USD bulls. So expect natin na puro ng bearish move to retest 2,300 key level or yung 2,330 key level. So itong dalawang key level na to. If hindi naman, so continue yung cold higher, no? Pasok yung pullback dito, rejection sa level na to, continue move higher. So USD naman, natin dito. So same lang analysis last week, no? Dahil wala na masyadong movement sa DXY or USD index last week, eh. So nag-range lang siya dito. As expected dahil wala na tayong masyadong fundamental driver. So inuulang natin to. Nakakita din dito. If yung data o USD ano by
Yan. Or tingnan natin dito for 106 kilo. So itong 106 yung pinakataas. So break above dyan. Analysis natin for USD next week, no? So as long ang above siya ng 105.1 key level, bullish tayo sa USD. If below na siya, dun tayo magiging bearish, no? Sa pound USD naman, so same lang, no? So if bullish tayo sa USD, so expect natin na bearish move sa pound USD, no? And same sa USD CAD. As long above this key level, bullish tayo. Same lang analysis last week sa DXY. So wala nagbago. So pinikiba lang, meron tayong key data for this week, no? Meron tayong CPI data report sa, so kailan yun? Sa Wednesday. So kaya natin bantayan yan, no? Impact ng CPI data reports market. So yung analysis natin, makita natin bearish move sa gold market. Potential i-retest yung key level na to. Or if nag-break below dito, possible i-retest ulit yung key level na ito. So break below dito sa 2330, possible continuation move, retest to. Lagyan natin yung key level dito sa 2380. Sa inyo analysis din sa gold, no, mga key level na babantayan natin. And ano yung mga fundamental bias, mga fundamental catalyst, no, for gold and sa USD fundamentals, no. So kailangan natin bantayan yan. So ito yung trading journal natin. So pwede i-check yung mga late trades natin sa YouTube dito. And meron tayong mga weekly analysis, no. So pwede nyo i-check and mga educational content, no. Pwede i-check yung page natin for mga trades natin, mga trading guide, mga links ng mga weekly analysis natin. Ito yung mga educational content natin. Ito yung previous week analysis natin. Ito naman yung mga educational content, no? Fundamental analysis using FX system. And if baguhan ka sa trading, panoorin mo ito. Trading for beginners, no? If interested ka gamitin yung FX system, PM mo lang ako. So itong trading system guide natin to, no? Confirmation. Makita natin yung mga confirmation natin dito sa trading journal natin. So itong mga confirmation na to is galing sa FX system. And mga fundamentals na tinuturo ko. So mga key levels, no? Tinuturo ko yun sa educational content natin. So dito yung mga topics natin, no? So price action, key level, and market environment, no? In impact ng mga fundamentals, economic data report and news, and FX trading system. So example, so lang sa trading, sa
mga weekly analysis natin for this week, mga fundamental bias, trade ideas, no? So, ayun lang for this week.